Yung mga vlogger ginagamit ang Diwata Pares para makalibre ng pares. Kain tayo ng balinghoy. Yan. Sarado si Diwata Pares Overload. At siyempre din tayo nag-ikot-ikot kasi ano na ngayon first Huwebes Santo na. At ayan, sa mga nanonood, kape din tayo. Meron lang akong i-share sa inyo, mga kababayan ko, no? Kasi ito ay mga nagko-comment sa ating page patungkol sa pagbablog natin sa Diwata Pares Overload. Sinasabi niya dito, ito, kain ko yung mga vlogger ginagamit ang Diwata Pares para makalibre ng pares. Anong kala nito sa amin nito, no? Anong kala mo sa amin? Kumbaga si Diwata, kinunta kami mag-vlog sa kanyang paresan para makalibre kami ng pares. Pangalawa, para daw dumami ang views namin. Sige, bigyan natin ng opinion yan. Alam mo kababayan, hindi pa man nakilala si Diwata, nagbablog na ako. At siyempre kung saan-saan tayo dinadala ng ating paa, at doon nakakagawa tayo ng content, di ba? So, para sa akin, malayong-malayo yung komento mo sa pagblog ko kay Diwata. Kasi si Diwata, at totoo lang, talagang natutuwa nga ako Kasi dahil sa mga vloggers, sa kapwa ko vloggers, sa kapwa ko nagko-content creator, yung dating kumbaga, yung dating may pinagdadaanan sa buhay na sabi na nating kasi 'di ba si Diwata nakatira lang sa ilalim ng tulay, no? So ngayon siniswerte. Talagang natutuwa ako bilang din isang nagbablog sa kanya dahil sa nakikita ko ngayon sa pagkakilala ng kanyang parisan. So hindi yun sa pagdami ng views namin bilang mga vlogger or para makalibre ng pares ni Diwata. Malayo yung yung komento mo. Baka may paresan ka lang na gusto mong ipa-vlog sa amin. Magsabi ka lang. No? Libre. Walang bayad. Hindi ako nagpapabayad na vlogger para lang maggawa ng content sa mga katulad nito. Kagaya ng Diwata. Maka Diwata na yon, kung ano yung appreciation niya sa ginagawa naming mga vlogger, pero nakikita naman namin na si Diwata, every time na mag-vlog siya, pinapasalamatan niya talaga yung mga vlogger kasi malaking tulong sa kanyang parisan. So hindi lang, tsaka hindi lang naman si Diwata yung vlog Nag-iikot kami para makagawa ng content, maipakita kung minsan hindi lang naman tungkol sa food, 'di ba? Nakalagay nga din sa aking pinaka ng profile ko, tour and food and charity vlog, 'di ba? So ibig sabihin, hindi lang ito ang kino-content natin. Kaya sa nagko-comment ng ganyan, kaping kain ko. Tapos, na sinasabing, yung iba nga, dami sinasabi kay Diwata. Marami tayo na babasa ng mga message na parang parang masyadong masamang loob nila sa sa pagsikat ni Diwata. Dapat hindi ganon. Dapat masaya tayo pag meron tayong kapwa na nakikita na umaangat sa buhay, na dati yung kalagayan sa buhay ay medyo mahirap, pero ngayon ay nakakaangat na. Dapat masaya tayo dun. Hindi yung ang dami yung sinasabi, tapos ang dami yung ibinabatong mga masakit na salita. Pati kami nagbablog,
Dadam. Diba? Sa pagbasto kay Diwata, pati kaming nagbablog sa kay Diwata, binabas na rin. Diba? Pero okay lang. Kasi, ano yun eh, natural yun eh. Hindi namin hawak yung mga sarili-sarili yung opinion. Hindi namin hawak yung sarili-sarili yung mga tanong pananaw sa buhay. Ako, basta sa akin lang, masaya ako na na-vlog ko si Diwata. Masaya ako na nakita ko yung susumikap ni Diwata para makaangat sa buhay. At kita nyo naman, di ba? Si Diwata hindi lang siya yung umaangat sa buhay. Bagkus nakakatulong po siya sa mga kapwa niya din na medyo kapos sa araw-araw, di ba? Sinasahuran niya ng magandang pasweldo yung mga tauhan niya na nakukuha niya diyan sa kanyang parisan, di ba? So kaya palating sa mga bagay-bagay na mga kagaya ng komento nito, sana ma-realize mo, di ba? At syempre, ako bilang isang nagba-vlog or content creator, talagang saludo ako kay Diwata at masayang-masaya ako dahil na-vlog ko siya at na-feature ko siya sa aking channel. No, malaking karangalan yun para sa akin. At talagang nasabi ko na ando na sabihin natin na kahit papano ay nakapagbigay tayo ng tulong para mas makilala pa si Diwata. Pero hindi yun eh. Mas binabalikan si Diwata kasi nakita ng ating mga kababayan or dinadayo sa ating mga kababayan kasi masarap daw talaga yung kanyang pares, no? Yung kanyang pares overload, yung Seeking Joy at yung bulalo. Kaya sa mga nagbabasa na, sa mga nagko-comment ng hindi maganda kay Diwata, kumbaga sana ma-realize nyo yung mga sinasabi nyo sa kanya. Kasi yung tao nagsisikap para matupad din yung pangarap niya, no? Yung sa pamilya, hindi lang sa kanya kundi pati sa pamilya niya. At higit sa lahat, nakita naman natin na si Diwata talaga napakasimple lang, masayahin. At tingnan nyo, tumutulong sa kanyang kantin, sa kanyang parisan, di ba? Doon natin makikita yung taong nagpupursige, nagtsatsaga para kahit paano umangat sa buhay, no? Kaya Diwata, pagpatuloy mo lang yung maganda mong gawain. Wag ka sanang magbago. At higit sa lahat, marami ka pang matutulungan. Nabulol tuloy ako. Marami ka pang matutulungan dahil sa iyong parisan. Malay natin magkaroon ka ng mga iba't ibang branch. Siyempre may mga bago kang papasok na trabahador, malaking tulong 'yon. Kaya Diwata, good job. Thankful ako kasi isa ako sa nakapag-vlog sa iyong parisan. Huwag kang mag-alala, babalik-balik ako diyan para i-vlog ka pa rin or ipakita yung ng live yung kaganapan sa iyong pares. So sa nag-comment, ito lang pinansin ko kasi medyo hindi ko kasi matanggap yung yung sinabi niya na si Diwata parang ginagamit lang daw namin bilang isang vlogger at bilang makarami ng views at makalibre kami ng pares. No, yun lang yung hindi ko, kaya naggawa ko ng video na to kasi yun lang talaga yung parang hindi ko matanggap na sasabihan mo kami ng ganun porket nag-vlog kami kay Diwata, yun lang pala yung habol namin. So sana naging kumbaga dito sa video na to na nakapanood ka at sana na-realize mo yung mga sinabi mo sa kagaya kong vlogger at sa mga kapwa ko vlogger. Salamat mga kababayan, huwag niyo sanang kalimutan na mag-like at mag-share at mag-follow, mag-subscribe sa aking Facebook page, TikTok and YouTube. Salamat and mabuhay po ang Pilipino, mabuhay tayong lahat, mabuhay ang Pilipinas. God bless!